sa iglesia din po, mayroong nag-sustain sa atin. Kung bakit hanggang ngayon ay nag-exist pa rin ang church. At dito nga sa ating passage mga kapatid, again, gamitin ko yung word po na sandwich. Itong focus na gusto kong tingnan po ay napagitnaan po ng tinatawag na mga redemptive acts of God. At maaring sabihin ko na kawawa at malabnaw yung tingin po ng iba pagdating po sa buhay ng iglesia kung ikabit po yung gawain po ng preaching. Actually, kung bakit ini-insist po talaga natin yan mga kapatid bilang reform at tumatanaw po sa kalagahan ng pagiging sentro ng salita ng Diyos at ayon sa pinahayag po ng Biblia mga kapatid, we all believe that preaching is the climax of worship. Tandaan nyo po yan. Yan yung conviction po natin ng mga mananampalataya. Kung bakit ang isang church ay hindi po tinuring natin na entertainment yung kanyang approach sa congregation na kanyang pinaglilingkuran dahil ito po ay gawain po ng Panginoon. Nais natin ang Diyos ay maluwalhati. Kung bakit napakahalaga po ang pangangaral ng salita ng Diyos at agent ang church, kaparaanan po ang iglesia nitong napakahalagang gawain mga kapatid. Dahil yan po yung paraan ng Diyos kung saan, kung inyong nalaman na po yan, kung inyong na-encounter, actually yung ating pagsamba sa Panginoon is through the mediation of His Word. Pinapadaloy ng Diyos, pinaparamdam ng Diyos, pinapakita ng Diyos ang kanyang pagsama through the mediation of the preaching of the word na nakatuon po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. Maraming iglesia po na hindi ganyan ang tanaw ng worship. Pero isurvey mo ang Biblia mula Old Testament hanggang sa matapos, palaging ganyan po yung context at ginagawa sa panambahan. Mayroong ang presensya ng Diyos ay kanyang pinababa through mediation at kabilang po dito ang pangangaral, ang presensya ng salita ng Diyos. Pero gusto ko lang iyong tingnan mga kapatid na sa ating passage ay masasabi po natin na ito ay unique. Ito ay unusual. Dahil kung iyong pansinin, gaya na aking mga paliwanag noong nakaraang Sunday, binanggit po dyan sa verse 16 yung doctrine of incarnation, yung pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Sabi diyan, walang pag-alinlangan, dakilang hiwaga ng kabanalan, siyang nahayag sa laman. So yan yung pagkatawang tao ng Diyos, pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Pinatunayang matuwid sa Espiritu, nakita ng mga anghel. Ito yung mga appearances po ni Christ after po ng kanyang resurrection. So, incarnation, doctrine of resurrection, at sabi diyan sa bandang sa kasunod po na mga salitang ginamit, ipinangaral sa mga bansa, sinasampalatayanan po sa sanlibutan. At yan na yung witness mga kapatid. Yung gawa ni Jesus ng kanyang pagkatawang tao, yung pagkabuhay magmuli, ay mayroong means na ginagamit ang Diyos para ito po'y malantad, mahayag sa sanlibutan. At bago po magsara ang talata, sinabi diyan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Yan yung aking punto po na ito po'y napapaloob sa napakadakilang mga redemptive acts ng Diyos. Yung pagkatawang tao ng Diyos na hiwaga nga, yung muling pagkabuhay ni Jesus lalong mas hiwaga, at yung kanyang pag-akyat sa langit ay susundin po ito ng hiwaga. Pero nakahilira doon ang main na panawagan po ng iglesia na ating nakita sa mga apostoles, ating nakita sa mga sinaunang mga manampalataya, lalo na sa Book of Acts, na yan yung pangunahin lang ginagawa mga kapatid. Pagproklama ng Ebanghelyong una nilang naranasan sa known world at the time. Kaya nga po ay may mga kinalap ng Diyos sa mga kaluluwa at sumampalataya in response nitong mensahe na kailang pinapangaral. So, kung iyong tingnan po yan mga kapatid, hindi lang po yan basta-basta parang
points natin i-consider. At doon ko po ibase yung ating, by the way, pangangaral sa ngayon na nabanggit po ni Kuya Mario yung pamagat po kanina. In the context of the local church and its ministries, preaching is part of God's redemptive acts in the New Testament. Tandaan po natin yan. Ang purpose kung bakit sinali ni Pablo, pinagitnaan man o nakahilira nitong napaka dambuhalang gawa ng Diyos, napaka lalim po ng mga gawa ng Diyos, kaugnay sa pagliligtas po ng mga makasalanan, napapaloob po doon yung pangaral ng salita ng Panginoon. And that what makes unique sa isang matuturing po nating biblical na lokal na iglesia, mga kapatid. Because preaching ay hindi po inassign ng Diyos sa ibang institusyon. By the way, ang preaching po ay hindi inassign ng Diyos sa individual na Kristiyano. Kung sila man po ay magbahagi ng salita ng Diyos, kung ang individual na mga mananampalataya man ay mag-share ng salita ng Panginoon, sa pattern po ng Biblia, sila po ay galing sa mga lokal na iglesia, gaya ng ating nakita nga sa Book of Acts, mga kapatid. Because preaching it is a property of the Church of the Lord Jesus Christ. Kung bakit sinadya din po ni Paul na imbes sharing yung gamitin, ang kanyang ginamit po ay proclaim, past tense, preach sa ibang salin, mga kapatid, ay to give a summary po sa lahatan na gawa ng Diyos nung si Kristo nga ay muling nabuhay sa mga patay, at doon na po talagang abrupt, napakaalab yung pag-usad ng iglesia ng ating Panginoon Hesus, massive yung conversion, di bali ng tabak at kamatayan yung nag-aabang sa mga mananampalataya. Kahit po sa mga persecution na disperse sila, pero habang sila po'y nagkalat dahil sa mga pag-usib, lalo dumadami yung iglesia ng ating Panginoon Hesus. Yung makita mo doon sa Book of Acts na habang sila'y nangangalat, sila rin po ay nagtuturo na mahagi ng salita ng Panginoon. But the way Paul summarized, yung ginamit yung word ay proclaim. At sadyaan po yan, mga kapatid, dahil ang gustong ipakita ni Pablo sa atin bilang isang iglesia, kung mayroon man tayong komunikasyon sa mundo, ito po yung uri ng komunikasyon na mayroong sense of authority. At yan po yung kahalagahan po ng katagang preach, herald, pagproklama. Kasi madalas ginagamit po yung word na sa evangelism, yung sharing, yung pamahagi. Minsan kapag hindi po natin tingnan sa kabuuan po na pattern na ginagawa ng mga sinaunang mga mananampalataya, mga kapatid, mawawala tayo sa hulog eh. Ito ba ay simpleng sharing lang? Kung bakit ginamit ni Paul intentionally yung word po na preach o proclaim, kasi nga yung otoridad na ating pinapamalas, pinapakita sa mundo, ay ang otoridad po ng ating Panginoon Hesus. Otoridad po ng Diyos. Alam po natin, di ba, pag sinabing preaching, kagaya po ng ating practice, hindi ito two-way conversation. At ang pastor po, ang mga ngaral ay instrumento lamang po ng Diyos na mahayag yung kanyang salita. Kaya po ng ating palaging napakinggan, once ng pulpit ay pinanggalingan ng matapat na pagtuturo ng salita ng Diyos, yung Diyos po yung nagsalita. Instrumento po yung tagapangaral, mga kapatid. At inyong mapansin, yung level po ng authority ay hindi pantay sa congregation at maging sa pulpito, kung saan nanggaling, daluyan po ng salita ng Diyos. At same word na ginamit ni Paul para kumprontahin po ang mundo. Hindi ito two-way conversation, bagkus when we hear the word preach or proclaim, yan po yung demand ng Diyos. Ng sanlibutan ay dapat magpasakop. Yan po'y panawagan ng Diyos na may hamon na kapag hindi po sila tumugon ng tama, alam po natin yung spiritual consequence. Yung word po na herald nung sa kahisayan ay madalas ginagamit po yan ng isang representative o kumakatawan po ng hari na pumunta sa isang bayan na mayroong napakalagang mensahe, lalo na kung life and death. At tahimik po yung buong bayan. Wala pa namang mic noong unang panahon, wala pa mga sound system. At kung bakit
yung ganong kahalagang mensahe na may kinalaman po sa pag-iingat ng kanilang buhay o kaya ito may announcement po ng victory, ito man ay babala na mayroong kaaway na lulusob sa kanila, hindi po ang bayan po ay nakipag-usap doon sa kumakatawan. Bagkus tahimik sila at kailang pinapakinggan ng detalye ang bawat salitang binigkas dahil yung mismong pag-announce ng herald, yung representative po ng hari, as if hari yung kailang kaharap. And that's what makes the church unique, mga kapatid, sa napakaraming institusyon po sa balat ng lupa. Ito lang yung kinumisyon ng Diyos upang ituloy ang kaniyang mga dakilang gawa ng pagliligtas. And that's why kung bakit sa diyan po ni Paul na sa awit na ito, sa verse 16, nakahilira ang iglesia sa duty niya pong mga ngaral, magdiman, maghamon ng tugon ng pagsampalataya sa sanlibutan. At dagdag po yan sa atin tulong, mga kapatid, na yung iglesia pala ay hindi ko pwedeng ituring lang parehas sa aking personal na pagbabasa sa Biblia. Yung church pala sa kanyang primary duty na kung saan committed ang iglesia na ipahayag ang salita ng Diyos. I-open natin. No? So, tandaan po natin yan. Yung iglesia pala, kaugnay sa kanyang pangunahing mandato sa salita ng Diyos ay hindi to parehas lang sa pagbabasa ng libro. Yes, may pagpapala po yan. Ibahin mo ang church. Ibahin mo ang panawagan ng Panginoon sa iglesia, mga kapatid. I'm sure ito po ay isang bagay na patuloy po natin pinagmunimunihan. Gusto ko lang po na sa biyaya ng Panginoon, we must exalt o ating elevate yung ating pagtingin sa isang mahalagang institusyon na iniwan ng Diyos sa libutan through His apostles, ang iglesia, na opisyal na bearer po ng kanyang mensahe, hindi po sa kanino man. At yun yung dahilan, mga kapatid, na bakit may saysa yung ating lingguhang paggumit ng ating sarili. Dahil sa iglesia po ay hanggang ngayon may pag-asa ang sanlibutan. Tandaan po yan. Ang iglesia, dahil po sa presensya ng iglesia, kung saan nga kinukumit ng Diyos ang kanyang presensya, ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita upang ipangaral, mayroon pang hope sa ating mga mahal sa buhay. At kung iyong pansinin again, kung napakahalaga yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon Yesus, kung wala yon, walang ebanghelyo, walang kaligtasan. Kung napakahalaga yung perfect life ng ating Panginoon Yesus, kung bakit siya ay nabayubay sa krus, at dito sa ating text, hina-highlight yung kanyang muling pagkabuhay, without the resurrection of Christ, walang gospel, therefore walang kaligtasan. Kung mahalaga kay Kristo, mahalaga po sa atin yung pagbalik ni Kristo sa kanyang kaluwalhatian, yung ascension na tinatawag. Kung wala doon, ay hindi po makita natin yung tinanggap ng Ama, yung sakripisyo ng ating Panginoon Yesus. Therefore, walang kaligtasan. Anong kasunod kong punto na gusto kong ipakita sa inyo? Sinama ni Pablo yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Without the preaching of the Word of God, formally, unofficially, actually walang kaligtasan. Ayaw, pakita po natin yan. At malinaw yung sinabi ni Paul sa Romans 10:17, mga kapatid, na ang pananampalataya ay manggaling actually sa pakikinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya huwag po nating hayaan na lumabnaw yung ating pagtingin sa pangangaral at pagkus ating ipanalangin po ito, ating ipanalangin po yung lingkod ng Diyos kasi kasama po yan dapat sa consideration upang ang iglesia, tayo po ay mapagpala. Bigyan tayo po ng mga ngaral na
nagsusumika po na maging tapat sa kanyang salita at ang may pakain po sa congregation, ng ihatid po sa labas ng iglesia, na maabot ng salita ng Panginoon ay tama yung katuruan na pinaparating, tama yung hamon na pinaparating. Nitong panahon po na tayo po'y nabalot po ng iba't ibang tawag dito approach ng ministeryo, pagandahin yung music, pagandahin po yung mga yung dapat ipaganda sa mga ministeryo, pero napaka baba yung pagpapahalaga sa pangaral ng salita ng Diyos. Ito ay pinapalitan po ng ibang form ng communication sa panambahan, hindi na preaching, kasi nga old-fashioned na daw. Napakadelikado. Marami po mga pagtatangka ngayon na baguhin po yung struktura ng iglesia, baguhin yung disenyo ng iglesia, baguhin yung mga ministeryo ng iglesia, at ilabagay ang salita ng Diyos ay sa side track na lang, complementary na lang, hindi yung pinaka. Again, hindi to paraan mga kapatid na tayo po yung magmayabang, bagkus patuloy na manalangin na Lord, ingatan mo kami. Itong makabagong panahon na wala na pong mga bagay na ang akala po natin matibay ay nanatili. Madali pong mawala. Well, I hope nawa hindi dapat damay ang iglesia. Hindi dapat damay tayo yung ating nakikita pong pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang iglesia. Through His main mandate, yung pangangaral, yung pag-announce ng authoritative message of God through the local churches, mga kapatid. So, wapun nating kaligtaan po yan. Kabilang na sa konteksto ng bagong tipan, bilang isa sa mga redemptive acts ng Diyos, kapantay o kahilira sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon Hesus, sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang pagbalik sa kalulutian, ang pangangaral ng salita ng Diyos through the agency of the church and its ministries. At napakalaking pribilehiyo po natin, hindi lang po sa part ng mga tagapangaral, pero tayong lahat bilang membro ng iglesia at umaten po sa iglesia na mayroon tayong divine gift gaya po ng mayroon tayo tuwing tayo po yung sumasamba sa Kanya. Pinakausap ka ng Diyos. Ang Diyos po yung patuloy na nakikisalamuha sa atin, nakikinig sa atin. At tayo rin po ay in response ay nakikinig sa Kanya. Sa panahon po na tayo magkatipon, mga kapatid. So, dalawang implication ang gusto kong hugutin po dyan, itong ating mensahe. Ang pangangaral po, ang preaching is a formal communication of the gospel. So, yan yung isa po sa mga bagay nating take note. Kasi nga, sinabi kong formal dahil yan po may kakibat na otoridad. May basbas ng Diyos upang hamunin, ipagpasakop yung kalooban ng mga makasalanan at sila po yung makialyansa sa pagkahari ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po yung mensahe nating daladala po sa Ebanghelyo, mga kapatid, na dapat may mga tuhod na luluhod, may mga pusong manikluhod, magpakababa. At ang Diyos ay nanawagan ng balik loob sa Kanya, magpasakop sa pagkapanginoon ng Kristo ng Ebanghelyo. Formal po yan. Authoritative po yan. At hindi ito basta-basta lang verbal na or kaparehas po sa mga verbal discourses. Huwag niyong ituring po yung pangangaral ang kaya po ng address ng isang principal sa school. Huwag natin ituring po yung pangangaral na tila bagay parehas lang po sa mga inspirational na mga talk sa panahon po na may mga special gathering. Unique po ang preaching, mga kapatid. Thoughts po dito yung langit sa pag-abot ng mga makasalanan dito sa mundo nating ginagalawan. At ikaw nga na inabot unang-una itong ebanghelyong napaka-makapangyarihan, naligtas ka, patuloy kang manalangin. Ito po'y pagyamanin ng Panginoon sa ating pananaw, sa ating panahon, maging sa ating mga ministeryo. Tingnan niyo po sa 2 Corinthians 4, 5 and 6. 2 Corinthians chapter 4, verses 5 and 6.
sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. Napakagandang isipin mga kapatid at ma-retain dapat yan sa nagsabing iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay inyong mga lingkod. Actually, alipin dahil kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magnini ang ilaw sa kadiliman na siyang tumutanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesus Kristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang mga umaapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Ganun po ka mapagpakumbaba si Pablo kahit po apostol siya. Ang pagturing ni Paul sa mga mangangaral na tapat, gaya po niya ay sisidlang marupok. Ikumpara po sa glory na pinapangaral nila na ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. But ang gusto ko lang po makita din po sa ating talata na binasa ngayon lang sa 2 Corinthians 4, 5 and 6 mga kapatid, tinutumbas po yung pangangaral. Again, tinutumbas yung pangangaral sa paglikha ng Diyos doon sa Genesis. Nung sinabi ng Diyos, let there be light. At yan po yung tono ng pangunahing mandato ng iglesia kung saan ang pangangaral. Ito po'y liwanag. Magsilbing liwanag na magtanglaw sa puso. Sabi diyan, upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Again, sentro dito ang ating Panginoong Jesucristo. Napaka makapangyarihan mga kapatid ang diskurso ng pangangaral. No, hindi ako nagsasabi na ito yung hinahanap natin. Actually, may mga pastor na kapag maunawaan po yung kumbaga tungkulin po ng pangangaral, mayroong iba na actually gusto lang bumaba sa kailang tungkulin kung bakit napaka tawag dito. Hindi nga to ordinaryo na gawain. May mga pastor na sa aking pagtutuklas, pag-research na sobrang pagkabagabag nila at makita talaga na anuruti sila sa panawagan na ito. At sino nga ba ang sakdal? Sino nga ba ang gurudi sa gawain po na ito mga kapatid? Pero ang kainaman, sinama ng Diyos sa kanyang program upang hanapin, abutin, iligtas ang mga makasalanan sa magitan po ng ministeryo ng iglesia, particularly sa pangangaral ng regular ng kanyang salita. Upang madinig po ng tao ang otoridad ng Diyos na giliman ng pagpapasakop sa kanyang pagkahari. Ang mga makasalanan po ay umaalyansya sa ating Panginoon Jesus. Ikaw ba? Kung hindi ka pa kabilang sa kaharian po ng Diyos at hanggang ngayon ay hindi mo pa alam kung ikaw ba ay nasa Panginoon o hindi. At nakailang ulit mong napakinggan ang panawagan ng kaparehas na ebanghilyong ating palaging pinapangaral sa ating kalagitnaan, ikaw na ba ay nasa kawan ng ating Panginoon Hesus? Ikaw ba ay nagpapasakop sa kanyang pagkahari na? Ang buhay mo ba ngayon ay masasabi mo na si Kristo na yung iyong binabandira sa iyong buhay? Saan ka man pumaroon? Si Kristo ba ang iyong master? Si Kristo ba ang iyong Panginoon? Kung tunay mong pinapalagahan ang bawat pangaral ng salita ng Diyos. Napaka-pribileyo kung anong mayroon po sa iglesia mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Nasa atin ang pag-asa po ng buhay sa kadiliman ay pwedeng malipat sa liwanag. Ang mga buhay pong nasa paghari at pag-aalipin po ng diablong kaaway ay pwedeng mailipat sa paghahari ng ating Panginoon Hesus. Yung buhay po na kontinto na pangunahan ng kailang mga sarili, pagkos ay pagpasakop nila sa kalooban ng ating Diyos
at napaka-safety, napakaligtas kapag yung mga kaluluwang iyon ay nasa paghahari po ng Diyos. At hindi na yung kailang sariling pag-iisip, sariling damdamin, sariling pakiwari, kundi sa pangunguna ng Diyos mismo dahil naunawa nila ang panawagan ng pangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. That's why we must continue to have this mark. Na yun nga, ang iglesia, simple man pakinggan, it must be a faithful preaching church. It must be a faithful preaching church na nagtatanghal po ng ebanghelyo kung paano ang mga apostol, yan yung kanilang pinakaabalahan. Saan ba sila magpunta? Nangangaral. At hinahatak po yung kalooban ng mga tagapakinig na sila ay magpasakop na may pananampalataya at pagsisisi. Pangalawa, mga kapatid, nating makita ang implication din po dito. Preaching is also a force that conveys mission through the gospel. Pwesa po ang mayroon po sa pangangaral. Kasi nga, inyong mapansin po dyan sa verse 16, sabi dyan, ipinangaral sa mga bansa, hindi maaring walang tumugon eh. Palagi pong may bunga ng pagsampalataya. At babalik po ako doon sa aking talatang ginamit kina sa Romans 10. Romans 10, ang normal na ginagamit po ng Diyos sa pagliligtas at pagkakaroon ng panampalataya sa puso ng mga makasalanan ay pangangaral. Pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Basahin ko sa Tagalog para mas maging malinaw. Actually, mahaba po ito. Ito din yung makita yung diwa kung bakit napakalagang papel ng iglesia sa ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus maging sa ating panahon. Matthew 10. Simulan ko po sa verse 9. Sapagat kung ipapahayag mo sa magitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay ay maligtas ka. Yun lang ba? 10. Sapagkat sa puso ng tao ay nananampalataya kaya't itunuring naganap sa magitan ng bibig na ay nagpapahayag kaya't naliligtas. 11. Sapagkat sinabi ng kasulatan ang bawat sumampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Grego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero paanong paraan mga kapatid? Take note po, 14 words. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? Papel po yan ng church. At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Role po yan ng church. Na dapat hindi tahimik ang iglesia sa ebanghelyo. At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Nakita nyo? Yung ganyang mga kataga, napapaloob po yan kung anong mayroon sa iglesia. Gaya ng nagsusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabuting bagay. Subalit hindi lahat ay sumusunod sa ebanghelyo sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Mga kapatid, preaching po sa pamamagitan o sa ang pangangaral sa ebanghelyo ay puwersang ito na ginawang instrumento ng Diyos sa pagkalap ng mga makasalanang tumugon ng may pananampalataya sa Kanya. Kasi sila po ay sumampalataya dahil napakinggan ang pangangaral ng mabuting balita. Tanggalin mo ang pangangaral,
walang mangyari na kaligtasan, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Ito po yung puso ng iglesia. Maliban sa ebanghelyo, pero yung means na gamitin po ng ebanghelyo, ito'y aani ng mga sasampalataya. The church must be continually and faithfully, it must be a preaching church. Sa bayan ng Panginoon, kung yan yung direksyon po na ginawang gabay ng Panginoon sa inyo, I hope kapag sabi kayo, praise to the Lord. Kabilang po yan sa inyong pagpupuri, kabilang po yan sa inyong pasalamat. Kaysa manatili tayo sa mga iglesia na hindi po apostolic yung focus, hindi po apostolic yung kaparaanan, hindi po pang-apostolic yung dadalang mensahe. Christ and Him crucified. Maganda yung ginawa ni Pastor Noel minsan sa kanyang mga paliwanag sa conference. Sabi niya, maraming mga iglesia sa ngayon na yung language doon sa Corinthians na we preach Christ crucified ay dahan-dahan pong nawala. Maraming mga iglesia na ngayon po ay tinanggal yung Kristo. Actually, unang tinanggal po ay nawala yung crucifixion. Kasi nga, medyo brutal pakinggan. Ang nangyari sa mga modernong iglesia, we preach Christ. Pero nawala na yung crucified. Hindi na yan ebanghelyo. At hindi na po yan yung purong Kristo na tinuturo po ng mga pastores. Kapag tanggalin mo yung mensahe na may Kristong namatay. Ano ba yung ginawa ng sanlibutan? Ano po yung ginawa ng mga iglesia sa sanlibutan sa ngayon? Maliban sa nilabnam nila yung sakripisyo ng ating Panginoon Hesus, yung atonement ng ating Panginoon Hesus. Kung nawala na yung crucified, ang sabi doon, we preach, wala na po yung Kristo. Diba? We preach Christ crucified. Dahan nawala. Unang nawala, yung kahalagahan po ng sakripisyo ng Diyos through Christ. Pangalawang nawala, yung centrality po ni Kristo. Talagang yun yung paraan, mga kapatid, sa pag-discern ng kawalan po ng pagkakinalan po ng tunay na iglesia kapag yung kamatayan ng ating Panginoon Hesus at siya mismo ay hindi na po sentro sa ministeryo at pangangalan ng iglesia. We preach Christ crucified. Nawala na yung crucified, nawala na yung Christ. Anong nangyari? We preach. Kahit ano lang, ituturo. Na wala na pong kinalaman sa ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. Naging talkshow na lang yung church, naging tips and bits na lang yung paraan po ng ministeryo ng iglesia, naging advice na lang yung ano yung mayroon sa iglesia, gabay sa buhay, pangpalakas, pangpagana na yung self-esteem. Naging service na lang yung church sa mga pang-temporaring dilema po ng mga tao sa libutan na maraming problema sa iba't ibang bagay at hindi na po nauwi ang glory sa ebanghelyo sa ating Panginoon Hesus. Pero, nangangaral pa rin. Dahil mayroong Biblia. Ang nangyari, kasi medyo mabigat na yung Biblia, tinanggal na nga yung crucifixion ni Christ, tinanggal na si Kristo, tinanggal na yung language ng pangangaral, old-fashioned na yan. Anong nalabi? Nawala na yung crucifixion, nawala na yung Christ, nawala na yung preach. Ang nangyari, sabi ni Pastor Noel, ang nalabi po ay we. Kaya mayroong mga we church. Kung pumunta ka sa amin, ibang kultura, ibang mga gimmicks, ang inyong mapansin ay kung sino kami. Nakita nyo? Naging subjective na po yung approach ng maraming English na ngayon. At hindi na po yung apostolic na paraan ng pagturing. Ano pa talaga ang church? Kaugnay sa pag-iwan ng Diyos ng kanyang napakahusay at makapangyarihang mensahe na ebanghelyo at sa iglesia lamang niya iniwan. Pero nangyari, ang daloy po at takbo ng mga tao sa libutan, sa ngalan po ng iglesia, yung identity na po ng mga bumubuo ng iglesia, yung pinakilala nila. At hindi na po ano ang sentro ng Biblia, sino si Jesus, ano yung pinaka-problema ng tao, ano yung pinakadakilang solusyon na galing sa Diyos. Magandang prinsip na ito dahil welcoming. Maraming benepisyo akong makuha. But void of spiritual benefits.
Dahil yung pagkakilala mismo ng church, sabi ni Kristo doon sa Revelations, ay pwede niyang tanggalin, di ba? Yung mga warning ni Kristo sa 7 iglesia sa Apokalipsis. Nakakatakot nga doon eh. Kahit pa nga yung mga iglesia na grabing tama yung doktrina, pwedeng tanggalin ni Kristo yung lampstand. Nakita niyo yun? Ang hiling po natin, balanse. Tamang doktrina, tamang practice, tamang diwa na mayroon tayo sa iglesia. But a lot of professing Christian churches sa ngayon, lahat po ay nawala na. Therefore, nawala yung pagiging identity po ng isang tunay na lokal na church na pag-aari ng ating Panginoon Jesus. Ito po ay masidhik kong panalangin. Hindi po dahil gusto nating magtaas ng ating bangko, magmayabang, nawa i-preserve tayo ng Panginoon sa itong conviction. Hindi man gano'ng patok sa labas. Pero mainam ito yung kapayagan ng salita ng Diyos. At dito ang Diyos nalulugod. Despite ano man yung damdamin po ng mga tao. Ang nais natin ay tayo po'y patuloy na kasangkapanin po ng Diyos. Ng iglesia po na ating sinasakupan na hindi lang po ng hawak ng pangangaral ay primary, formal na paraan po ng komunikasyon. Pangalawa, ito rin po ay tinuring po ng Diyos na puwersa. Nakasalalay dito yung kapangyarihan sa ating pagpapahayag po ng Ebanghelyo na mag-ani ng mga kaluluwa. Kung bakit may sumampalataya sa ating text dahil kinasangkapanan ng Diyos yung pangunahing ministeryo ng Iglesia, ang pangangaral ng kanyang salita, lalo na ang Ebanghelyo. At yung mga tumugon sa biyaya ng Diyos ay dadalhin ng church, dadalhin ng Diyos nawa sa mga tamang Iglesia. Walang ibang nais gaya po ng mga apostoles, hindi upang may taas yung aming sarili. Kami po'y walang-wala. Nagkaroon lang kami ng saysay dahil po sa mensaheng dala-dala namin. Pero sa aming sarili, kami po'y marupok na sisidlan. Yung glory na mayroon kami nilipas palagi. What remains is the very word of God, sabi ni Peter. Ang mga damuman, ang mga bulaklak man ay tawag dito, magpakita at lilipas pansamantala lamang, pero the word of God will continue, will remain forever and ever. Yan yung mayroon po sa church. At mayroon tayo dito po sa God's Providence Baptist Church. Again, sa kanya ang kapurihan, sa kanya po ang kaluwalhatian, at tayo patuloy po na ibaba. Knowing po na napakalaking pribileyo na mayroon tayo dahil po sa ating Panginoon Jesus. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, sino nga ba ang tao na nakaunawa po ng mga bagay na ito na mauwi po sa pagmamayabang? Bagkus ay magpakababa, Panginoon. Lumalim yung pagsamba sa inyo, pagkakilala sa inyo, at iba yung pag-iingat po naming buhay. Dahil ikaw mismo ay nagpahalaga kung ano ang lokal na iglesia na iyong inatasan na maging message bearer, Panginoon, through sa mga ministries at mga pangangaral ng iglesia, O Diyos, ay makita ito magsilbing liwanag nitong mundo na punong-puno po ng kadiliman, punong-puno po ng kasamaan. At huwag mong hayaan, Panginoon, na manlumo kami, mapagod kami, ng tindigan. Kung anong mayroon po sa iglesia na iyong inasahan o dakilang Diyos. Depende kami palagi sa iyong kapangyarihan, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon. At alam po namin na sa aming sarili lamang walang makatagal sa itong uri po ng gawain. Pero salamat, ikaw ang Diyos na nagpreserba. Hawakan mo kami. Habang aming patuloy pong sinusulong o Diyos ang bandila ng aming Panginoon Jesus, sa magitan po ng pangangaral ng kanyang ebanghelyo ay nahamon po ang mundo, nahamon ang mga tao ang naming naabot o Diyos na tiyak ang kaligtasan kay Kristo. Ngunit ang hindi pagtugon sa otoridad, sa mensaheng may otoridad o Diyos ay maaaring mahuli ang lahat at kapahamakan po ang kahantungan ng mga kaluwang hindi po tumugon at may pag-alyansya sa pagkapanginoon, pagkahari ng aming Panginoon Jesucristo namin tagapagligtas.
Lord, we commit to you all these things at hayaan mo na kami bilang iglesia sa mga aplikasyon po nito ay mag-alab po yung aming puso. Magkaroon po ng kagalakan, kasayahan, knowing po na instrumento pala kami. Kabilang kami sa napaka taas na pribileyo, tungkulin at panawagan na mayroon kami dahil po sa aming union sa aming Panginoon Yesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Yesus. Amen.